Deuteronomy 7:15 or Deuteronomy 7:15 ato abalik ko ng teksto kanino siya no ato ang kay text karon. And the Lord will take away from you all sickness. So mo na to ang pamalandungan no niya nga ang Ginoo mo tanggal sa to ang mga panghamping ang mga sakit. Deuteronomy 7:15 RSV nga version. So welcome na din kita sa ato ang pagpamalandong no Bible study and a lesson study on the words. Marathon lesson karon communion regard ay gusto sa Heptology edition 7 part atong textuality division ng presentation. Og magasugkod na kita karon kay daghan la kitay basahon sa ato ang favorite nga offertory Bible reading. Murag makaya ra no nga pero taas gid siya kay bisan pag ang ato ang keep notes naglekramo man siya no taas kini ato ang basahon karon kay 88 ka verses no aduna man gud siya 176 ka mga verses ang ato ang Psalms 119 og basahon nato ning katunga basing makaya ra ni siya pero taas ka time ang magugol ani. So lago kita sa ato ang introduction start i-pull down inyong mga status bar lantaw kalendar kita no makita atong pizza Monday Zone 9 o happy Monday mga higalag mga kaigsuonan sa Zone 9 wala kita ka ano sa opening classes kano agad ang opening classes sa ato ang 2025 no basing dito pa sa next nga Monday no pero basing karon na June 9 no be ato lang ko anon nga ba kitay masuta sa atong opening classes sa 2025 na ba kinay abiso ato ang DepEd no opening classes sa 2025 yan na lang nato para sa Pilipinas yan no so adunay ato ang nakit Andrea ang JME network man ang abiso dire og naapod sa Department of Education naka PDF man pero April man na gini di na siya latest nara kaya lang ato ang resource no sa JME Network. The Department of Education has officially announced that a public school across the country would open classes for school year 2025 to 2026 on June 16. June 16 mga tunga pa ang ato ang bulan sa Hunyo no kay next nga Monday ang opening classes June 16 2025 according to the Saturday gibanggit ko na sa 24 hours nga palabas weekend report no so basing mauna pud na siya no ang iyahang gihatag
First Monday of June man kuno. Pero dili na siya update, no? Ano pa dili, oh? GMA Network. Nagapangutana man gud sila. So kana atong nahibaluan, no, ang first day of class sa atong 2025 sa June 16. So lang tawa inyo hang magabitay nga kalendar para makita ato ang pizza naka-blue. Kay Monday kita June 9, no? So ang ato ang Monday aduna siya ay 5 ka Monday sa ato ang June, no? O ato ang nakabat ang 2 ka Monday. Aduna na dayoy 3 ka Monday. So abriha inyo ang mga Google Calendar kay gasunod mo to ang holiday, no, sa ato ang mga Christian. Ang ilahan na pong giholiday ang Wait Monday, no? Wait Monday sa asa kini karon ng Wait Monday. Mao ba kining nanguhag nangutlog uhay ang kanang mga tinun-an nga gisaway sa mga pareisyo, no? Be Wait Monday. Kay pwede na tayo diha muhugot sa ilahang mga religious secret secret holiday, no? So aduna kini murag sumpay ni sa ato ang Pentecost, no? Ang Wait Monday as Pentecost is happening on the 8th of June 2025, Wait Monday is therefore going to be celebrated on Monday, 9th of June. So, mao gid na ang kadikit sa Pentecost ang Wait Monday, no? Na Wikipedia dire ato na ko ano Wait Monday. So ang Wait Monday or Pentecost Monday ay Pentecost man gihapon, ikaduha sila, no? Mura lagi gihapon og kuan. Murag Israel ba nga Shabbat, no? Nga 2 days gihapon ang celebration sa tong Shabuot, no? O ang Christian ga celebrate ul siya kaduha, no? Ang Pentecost Sunday na po Pentecost Monday. Kon Wait Monday, no? So daghan ang ga-celebrate ani, no, na dito sa European nga kuan sa Western, Eastern, no? Wait Monday gets its name from Wait Sunday, an English name Pentecost. Pentecost day gyapon. One of the 3 baptismal season. The origin of the name Wait Sunday ay baptismal day, no? It's generally attributed to white garments formerly worn those newly baptized. Maut day ay ng wait, no? Kaysa baptism day na siya, no? So Wait Monday. Ato daw kung ano ng dictionary, kauban ba na siya sa basa na nga wait, no? Nabagi na siya nga word na nga wait, no? Wait. The smallest particle man po ni siya.
Hamang religious diri. Ibutan na lang nato with Monday basig naamang gihapoy with Monday sa dictionary With Monday ang proper noun, the Monday immediately follow Pentecost, the second day of with Sunday. Sumpay gihapon siya, no? Kung kuan Pentecost gihapon siya nga celebration ang wait Monday, no? Katulad ang Pentecost sa Sunday, wait Sunday punto nila, no? So mao kana ato ang nalantaw sa ato ang paglantaw kalendar nga duha ka Christian holiday, no? Usab ang ato ang mga Kristiyano nga gahapon ang wait Sunday karon wait Monday, no? Kon Pentecost Sunday na apoy Pentecost Monday, no? So di po nila basta-basta tapuson ang panahon ato ang Pentecost, no? Nga buan sila sa kanang Holy Spirit, no? Dira mo po na dito sa mga disipulo. Sa banay ni Cornelius na agi mapud sila niya ng Holy Ghost, no? Bising mga hintil sila, no? So kana na ang ato ang lantaw kalendar. Malago na kita sa ato ang bantay panahon, lokal, lokal, national, Pacific, no? Pacific, Atlantic og international nato nga the storm nga portion, no? So nahon nato ning lokal ang ato ang high nga temperature. So ato ang high nga temperature 31 degrees Celsius, ang lowest 23 kaulapan cloudy. Today wala niya natala iyang kuan, iyang precipitation, pero na ay taas-taas nga precipitation. Na siya ay 40 nga precipitation karon. Pero still excessive heat gihapon kita. Agalaw kita sa ato ang adlaw. Ato ang dawn 4:55 AM o ato ang sunrise, no? 5:18 AM. Ato ang sunset pareha ra gid ni siya last year, no? Nga nakatabok na spina pa. Ato ang sunset 5:56 PM og ang dawn 6:19 PM. So wala na siya kausaban, no? Gikan gahapon ang ato ang nangat sulat diri nataho, no? Og malargo na kita sa ato ang wind situation. So galaw kita sa ato ang hangin. Air report. Imbes weather, air report. Kusog-kusog man di ay. 11 km per hour ang high nato. 5, 3, 3, 3, 5, 6, 8. Yes, dito na magsagod na una ang kusog, no? O sa alas 2, 11. Anya sa alas 3, yes. Tapos next hour 8, 6, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 6, balik ugma sa alas 6, no? Mao kana ato ang wind situation. Largo kita sa ato ang tide forecast. Ato ang high tide o low tide, makita na sa inyo hapong mga kalendaryo, upat man day ni, no? Ato ang
tide forecast sa ato ang Monday, June 9, 2025, low tide, high tide, low tide, high tide, AM, PM, PM. Sa low tide siya gaina sa kadlawon 2:48 AM 0.59 meters, 0. Sumaw na iyang meter 0.59 og iyang feet 1.94 feet. High tide siya sa anya alas 9:28 AM 1.54 meters. Oy, habog. Magamping na po nang nagpadagat niya ha. Kay ihabog na po ang pag high tide 1.54 meters. 5.5 feet. Og low tide siya sa kahapon noon 4:55 PM 0.01 meters, 1.03 feet. Og mo high tide na po siya sa gabiing kayo 11:15 0.85 meters, 2.79 feet. Sumaw ka na ang ato ang tide forecast, ang high tide o low tide. Balik kita sa ato ang hourly nga forecast dire. Nga adto na kita high nga temperature 31 degrees Celsius, ang low is 23 kaulapan cloudy. So ato ang temperatura karon 25 degrees Celsius. Sa alas 7 Kabantagon 25 degrees Celsius gihapon with precipitation 40%. Sa alas 8 26 degrees Celsius with 40% nga ulan. Alas 9 28 degrees with 20% nga ulan kuno gamay. Tapos alas 10 29 degrees Celsius, alas 11 31 degrees Celsius. Amo niya itong haing nga temperature, no? Maabot niya ang 5 ka oras ang pag-high. Sa alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, 31 degrees Celsius. O gano'n na kuno siya tagan-tagan nga ulan diri sa tungang udto. O sa ala 1 o alas 2 ang 20% precipitation. Alas 4, 30 degrees Celsius, anay ulan. Alas 5, 29 degrees Celsius, padulong sa alas 6. Alas 7, alas 8, tinagduhan na siya, 27 degrees Celsius. Alas 9, alas 10, 26 degrees Celsius. Alas 11, alas 12, 25 degrees Celsius. Ato ang high, lowest nga temperature, dito mahigayon sa ugma nga bukas nga kadlawon. Alas 4 ug alas 5 ang 23 degrees Celsius temperature. So mao ka na ang ato ang bantay panahon lokal. Largo dayon kita sa ato ang PDF PDF sa ato ang LPA, no? Nga gitaho sa ato ang Pag-asa weather report. Wala man sila ga bag-o og issue karon, no, sa (5 AM). Ang issue dire ang LPA and southwest monsoon gahapon kini nga issue, no. Sa alas 11 sa gabi makatagamtam og ulan-ulan 50 to 100 millimeters ang Zambales, no? Ugma ni sa June 9 karon, no? Karon ang June 9
unya sa evening ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, ugma, uy gabi di ay naiyahang paglantaw. Ugma sa Jontin, gabi na pod. Mao gihapon ang maigo no nga katong nabanggit. Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Antique ug apil na ang Guimaras. Tapos sa Wednesday, June 11, gabi lang gihapon iyahang matala. Uy hala na aman day heavy rin. Ugma makatagamtam og heavy rin 100 to 200 mm ang Occidental Mindoro. Narabat ipakita sa reels nga nagbaha na ang ilang area, no? Kanang sa syudad gid nga part. Tapos ugma mao gihapon makatagantang gihapon og very nga heavy rain ang Occidental Mindoro, ang Zambales. Tapos iyahang moderate, maka-moderate og ulan ang Metro Manila, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, no, ang Palawan, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, og ang Antique. So, maigo pod no ang Pangasinan, maigo ang Pangasinan gihapon sa moderate nga heavy rain, no? 50 to 100 millimeters. Ugma sila maigo og sa Merkules. So kana ang ato ang taho sa ato ang national sa LPE kuno nila og southwest monsoon. Karon diri na sa kita sa ato ang kamangha-mangha kamangha-mangha ga bagyo. Nagkarambola ang bagyo sa ato ang Pacific, no? Kay aduna nay natala karon nga duha ka bagyo. Og aduna po'y nabuo nga itlog, no? Gadikit-dikit lang ni sila. O gipanganlan na ang bagyo didto dapit sa Mexico, no? Sa karagadan sa ato ang Mexico. Okay ra po ni siya nga bagyo, kakarambola pero naagi sa dagat. Sa dagat siya padulong, wa siya nangigog isla, no? So dili ra kayo sila hasol, no? Swerte paghapon bisig kaduhaan na sila dito ao. Nya wala hinuni kaigo ning ikaduha, no? Kay na sila dagat galibot-libot ra ni, no? Ang storm, tropical storm Barbara, aduna siya propagation nga 11.5 km per hour. Og ang location dito na dapit sa Mexico. Tapos na siya max wind nga 57.5 km per hour. Uy, kusuga sa max gas niya, 111 km per hour ang pressure niya, 996 MB. Mao na siya to ang ikaduha nga bagyo dito sa Pacific, no? Dapat akuan siya ang atong report, no? Ang kanang unsabay abbreviation sa Pacific, no? Kay ato ang gi-abbreviation ang PH man, ang Philippines man nga abbreviation. Dapat ato po na siyang ikuan para di ingon nga kanang namangmang na lang ta sa bagyo sa Pacific, no? Unya naara ba ta sa Pacific, di ba? Tara na to noon sa abbreviation sa Pacific para ato siyang gamiton ng iyahang bagyo, no? B, abbreviation sa Pacific, abbreviation in Pacific, para dili ta magamit anang PH, no? Ang Pacific ato ang gamiton.
Kay walay bagyo sa atong Pilipinas pero gakarambola sa Pacific, no? Ay mo mo din gibasigan sa oras gani. Zone abbreviation man eh. Abbreviation of Pacific, daghan day siya nahimo nga abbreviation sa Pacific. So, ang abbreviation sa Pacific na ay regional, na ay governmental, na ay academic, science, and ocean. Ay PAC, di ay ang Pacific. Kuya, no, anong na PAC man ang Pacific, no? PAC lang. Sa regional P, lain mapud siya kung P. Kuan kanang Barbara hashtag Barbara P. PAC na lang siya, no? Ang ato ang storm sa PAC kung Pacific, no? So ato ang nataho ang Barbara tropical storm gihapon ang ihang kategory kon hurricane. Ang sunod ang tropical storm Cosme, no? Tropical storm Cosme aduna gihapon sa kategory nga TS, propagation 8.1 km per hour. Ang location dito gihapon sa karagatan sa Mexico. O gano na siya max wind 46 km per hour, iyang max gas. Oy, hinahinay ra yang max gas 93 km per hour. Ang pressure 999, tulo ka 9, no? Onya ang maabutay na pud nga karambola dito sa Mexico, no? Sa karagatan sa PAC kon Pacific. Ang disturbance 1 in Pacific ambot nahilis man ng isa. Upat man unta na to, tulo na lang. Okay lagi hapon, no? Tulo na lang ang kanang buo nga bagyo og naay umalabot nga bagyo, no? 0% in 2 days, 50% in 7 days. Wa na, naka 50 na siya, no? Mosaka na pud na. Dito ra bagi hapon na sa ihang ambot na unsa naman ning Mexico, no? Sige man sila dito agi-agi ang bagyo. May nalang gani ni ikaduha, wala gid nang igog isla, no? Sa dagat lang siya balita diri nabay kanang ilahang pagkuan sa hurricane. Sakto ilang kuan nga hurricane season, no? Pero arang-arang karon ang ikaduha round 2, no? Kay mag-round ra siya sa dagat, no? Ambot ning mabuo. Labuo lang wala siya, lo. Lalapoy mabutay nga mabuo. Basing sa next week pa na sila. Ala, grabe, no? Sunod yung semana nila dito, no? Last week na sila yung bagyo nga Alvin. Karon duha ilang bagyo, no? Ang kanang Barbara ug ang Cosme. Naana pod sila yung bagyo next week. Three strike in a week, no? In a third week ang ato ang karagatan sa Mexico, no? Kini katanaw-tanaw ta dito sa layo, mukalit ra nig duol na sa ato aron, no? So mao kana ang ato ang nabantayan sa ato ang bantay panahon, no? The storm nga portion nga gibalik-balikan gud sila bagyo kada semana gid nay bagyo. Ang ato ang Mexico, no? Nga karagatan sa Mexico. Oh, manadayon kita diha sa ato ang the storm nga portion. Silip na kita sa ato ang Israel. Onya sa ato ang Hope Channel, no?
kang kabayan kay nag-live rabas kabayan atong gabi ko no. Panahon sa katulogon sa Pilipinas nag-live siya. Or sa kadlawon baka South Korea support ko no Israel no. Kaya ang mga Korea gadada sila sa flag no mga Koreano man pud ni no. Mutuo pud sila siguro kang ko ano. Elohim no. So nag-live sa kabayan sa gabing dako. Unya na ay salida ri yang plus Saint Stephen, the first Christian martyr. Ano ako na salida no? Itong gibato sa Esteban. Mahuman ni batuon siya. Ano ay movie ni Stephen. Indot trabagin ang movie ni Stephen no? Bata ba ni Stephen di ay? Nindot traban ano kay nakita niya ang kuan. Ni abri ang langit. Sa katong gibuno siya. Sa kanarang ato ang pagsilip kang kabayan, largo kita sa ato ang kang pastor no unsa iyang mga clippings diri sa kadalanan. Peaceful Israel. Oh, yung ipakita ka sa video. Jerusalem Essence Stone. Oh, Essence Stone gyud karaan gyud nga bato. Deeper within the city. Near sa western wall, lagpad kay murag mga hantakan ning mga bato diri. So kang kuan kita kan travel vlog, nana ba siya pag-irog dito agikan sa iyang kining Sea of Galilee. Nga nanakay sila barko. The beauty of Israel. O dagko kayo ang mga kuan. Dagko kayo mga building. Na mga flag ipang tusok kung sa na may laing nga flag. Mount Gilboa, Israel. Oy, nakakuan sila na ayo kuano. Windmill sa Mount Gilboa. Nagadagan ilahang sakyanan. Sa kanila itong pagsilip sa ito ang Israel. Malari ko kita sa itong channel. Kaya nada kita My Journey with God no, nga kids edition. Ga, padayon lagi sila no. Kay kanto 15 ka adlaw. Ang My Journey with God ga BE. Ato ang magsasalti si when na Gweknek la Gweknek Sabino. Pwede po na siya Sabino ano. Sa kanan natong pagsilip sa ato ang channel. Hanay na dayon kita kay perting daghana ra pagbasaon nato karon sa ato ang Bible no. Welcome na dayon kita sa ato ang paghanay sa ato ang second quarter this year 2025 o ganiya kita sa lesson 11 out of 13 getay tulan ato ang series na nga semana Ruth and Esther o ato apagatunan karon sa Monday's marathon lesson karon ang LOD lesson over day by day getay tulan ato ang Monday nga Ruth and Boaz. Balik-balikan nato ang story ni Ruth and Boaz sa ilahang pagkikita no o ang ilahang love story. So kung naa ka mo sa ato ang website, naplastar nato ni ato ang yesterday's episode no.
ang MP3 Sundays lesson 11 ma-download no. Dito sa tong Dropbox na i-details diri. So na ay link nato diri ano kay magkatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional ug adlibs. Na ay link nato Spotify account natin kung inyo na-click mo lago na sa ato ang platform nga Anchor na po dito ang play sa ato ang Spotify no kung inyong i-play, subscribe and follow. So na YouTube act natin, kung inyo na-click mulago sa ato ang YouTube nga account, subscribe and follow na ihong para sa atong list. Welcome na ito sa itong pagkanay sa John 9 Monday. Ug ato ang first part, ato ang favorite no, offertory nga Bible reading, ihanda inyo ang mga Bible sa Psalms 119 kay ubay-ubay ato ang pagabasahon diri ano. Daghan man siya nga verses pero tinag-isa ra man gud nga line mugbo manong mao nang basig makaya ra nato ni siya pero taas lang lagi ni siya time nga abuton. Tanaw nato ni siya ron no o taas kaayo. Tapos atong second part ato ang youth devotional. O sa atong desire of ages. 5 ra bagi hapon ni paragraph no sa pagpadayon sa ato ang chapter 31 nga Sermon on the Mount DA 311.1 to DA 311.5. 5 ka paragraph. Tapos ato ang third part atong devotional for all lest we forget basin malimutan kita itulan ato ang John 9. There was one health reformer. Uy, na health reformer. O, mauna na atong devotional per second og third na atong part. Sunod, mga Sabbath call na dayon kita. Atong Sabbath call sa ato ang fourth part ang in-verse. Sabbath call sa atong messenger youth niya daw sa mga devotional. Ato ang second quarter back to the altar. Og lesson 11 ato. Nga sa rest the altar and the heart. Og ato apagaton-an karon sa Monday. John 9 ang title Transformed Heart sa portion nga interpret. Tapos atong paper sabat ko sa atong mga junior youth nga barag mahamto atong second quarter Boundless Freedom. Og lesson 11 nato nga title series Jesus is Calling. Ato ang pagatunan sa Monday ang Luke 6 verse 12 og 13. Tapos sabat ko dayon kita sa ato ang mahamtong ato ang second quarter nga tema precursor of prophecy, allusion, images, and symbol. O niya ato pagkatuan karon ang woman no og ang iyang lady. Ato ang second quarter nga lesson 11 kita karon no og mao to ang ato ang pagatunan Ruth and Esther. Nakon man to na gahapon tinag-unom di man tinag-unom no. Tinagtulo kay bahinon ra man ang unom no. Tulo ka kinabuhi ni Ruth ug tulo sad ka kinabuhi ni Queen Esther ang ato ang pagpamalandong ning tibok nga semana. No, so Monday ato ang pagatunan ang John 9 kang Ruth no. Ruth and Boaz. So mao na kana ato ang mahanay, ug kani atong mahanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, ug giliyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Channel to small group sa itong Power of 70. And TMI, total members involvement, personal ministry, text gospel daily, wang lam. Legong text missionary and preacher gi-prepared sa itong mga kahimanan ka-website ang kagrupuhan ato sa matan kahong nga Diyos nga nihatak sa gayunan nga padatok malandog sa iyang bulan nga mapulong. Ayan po lang may gahom atong kalanon, bread of life, living water, source of life, the God of life and justice, no? God of love and justice, o ang ato ang precursor of prophecy. Atong ibalik ang himaya og dungog sa atong magahom nga Diyos, no? O ato sa pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay sila atong mga contributors, mga collaborators, no? Sila tong please, sa tong followers, likers, mga subscribers, sila tong tig-like, tig-heart, tig-tag, tig-share, mga kapayan, sa video, like, masip sa video, mag-review sa video, sa bye-bye sa atong mga distributed. Ato distributed ang scripting, recording, uploading, ato sa Facebook Live, ato sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify,
ato ang high MB sa ato ang FB o kang ato ang downloadable link nga MP3 files yesterday's episode. So di na kay kita magdaghan og pa kuano kay daghang kitag basahon unya. Magampo na kita para sa tong pagsugod, no? So magampo kamo, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit pagabalanon unta ang imong ngalan, paanhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta bayngan sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon tagadlaw sa ilaw kan sa tang sa ilaman sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan to anulay kundi luwasa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian ug ang kahimaya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome kita sa atong favorite nga portion pero ginhawag taas-taas, no? Kay Salmo 119 ang ato ang pagabasahon i-prepare, no? Kay ato asyang pagabasahon unya taud-taud in a few moments or hours. Boy no, magbasa na kita para na kita mahimo. Mahimo. Taas ra ba ni atong basahon, no? Psalms 119. So plastar mga gadget mga pon ug ato ang mga Bible, no? Iandam, ag kiandam naman na kay gainar mo tanawagan. Ug ato na ni basahon ning 88 ka verses karon. Mga ayo kitag kaalam ani nga langit nun nga magapaigo ang ato ang buhing Diyos, no? Kay taas-taas kini. Magampo kita. Amahan nga langit nun, bukha ang akong mga mata aron makatan-aw ako sa makatingalahang butang gikan sa imong kasuguan. Amen. So atoan ni siyang basahon, wala siya emphasize, no? Kay taas man kayo siya. So, sabay lang kamo, no? Ug ato na siyang basahon, bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga naglakaw sa kasuguan ni Jehova. Bulahan sila nga nagbantay sa iyang mga pagpamatuod nga sa bug-os nilang kasing-kasing na nagpangita kaniya. Oo, sila nga nagbuhat sa dili pagkamatarong. Sila nga naglakaw sa iyang madalan. Ikaw nagsugo kanamo mahatungod sa imong mga lagda aron among pagabantayan sila sa makugihon gayud. Oo, hinaot unta nga mahamutang ang akong madalan sa pagtuman sa imong kabalauran. O nya dili ako pagapakaulawan sa mabantayan ko na ang tanan mong mga sugo. Magapasalamat ako kanimo uban sa katulid sa kasing-kasing sa pagkakat-on sa imong mga matarong nga paghukom. Pagabantayan ko ang imong kabalauran o hinaot unta nga dili gayud ako pagabiyaan. Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. Oban sa bug-os kung kasing-kasing gipangita ko ikaw o ayaw tugot nga ako mahisalaag gikan sa imong mga sugo. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Dalaygon ikaw, Jehova, tuloy ako sa imong kabalauran. Sa akong mga ngabil gisugelon ko ang tanang mga tulumanon sa imong baba.
nagakalipay ako sa dalan sa imong mga pagpamatuod sa ingon sa gidaghanon sa tanang mga bahandi. Sa imong mga lagda, nagapamalandong ako og nagatahod ako sa imong mga dalan. Magakalipay ako sa akong kaugalingon diha sa imong kabalauran. Dili ako malimot sa imong pulong, ibubo ko sa kadagaya ang kaluoy mo sa imong alagad, aron mabuhi ako. Sa ingon niini, magabantay ako sa imong pulong, bukhang akong mamata, aron makatan-aw ako sa katingalahang butang gikan sa imong kasuguan. Ay mo ng teksto. Ako dumuluong dinhis yuta, ayaw itungina ang imong mga sugo gikan kanako. Nadugmok ang akong kalag tungod sa pagpangandoy sa imong mga tulumanon sa tanang mga panahon. Gibadlong mo ang mga palabilabihon nga mga tinunglo nga nanahimo humulag gikan sa imong masugo. Palagi kan kanako ang kaulawan ug ang pagkatalamayon, kay ang imong pagpamatuod gibantayan ko. Ang mga prinsipe usab na naglingkod ug na nagsultig pato kanako, apan ang imong alagad nagapalandong sa imong kabalauran. Ang imong mga pagpamatuod usab maoy akong kalipay ug ang akong magtatambag. Mipilit sa abog ang akong kalag, buhion mo ako sumala sa imong pulong. Gipadayag ko ang akong dalan ug ikaw mitubag kanako, tudloy ako sa imong kabalauran. Ipasabot kanako ang dalan sa imong mga lagda. Sa ingon ini, nagapamalandong ako sa imong katingalahang buhat. Natunaw ang akong kalag tungod sa kaguol. Lig-o na ako sumala sa imong pulong, ipahalayo gikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug ihatag kanako ang imong kasuguan sa pagkamapuanguron. Napili ko ang dalan sa pagkamatinumanon. Gibutang ko sa imong tulumanon sa atubangan ko. Napabilin ako sa dakong pagmatngon sa imong mga pagpamatuod. O Jehova, ayaw ako ibutang sa kaulawan sa dalan sa imong masugo. Magadalagan ako sa diha nga pagapadakuon ko ang akong kasing-kasing. Sa balaing kita, tuloy ako o Jehova sa dalan sa imong kabalauran, og pagabantayan ko kini hangtod sa katapusan. Hatagi ako sa labutan og pagabantayan ko ang imong kasuguan, o pagatumanon ko kini uban sa bug-os ng kasing-kasing. Manduy ako sa dalan
sa imong mga sugo. Kay kini asa kong kalipay. Keling mo ang akong kasing-kasing ngadto sa mga pagpamatuod og dili ngadto sa kailibgon. Ilikay ang akong mamatagikan sa pagtan-aw sa kakawangan. O hatagi akong kinabuhi sa imong mga dalan. Palig-o na ang imong pulungan hisa imong alagad nga nagatudlo sa pagkahadlok kanimo. Kuhagikan kanako ang kaulawan sa akong kahadlukan. Kay maayo ang imong mga tulumanon. Ani akaron ginatinguha ko ang imong mga lagda. Hatagi ako og kinabuhi sa imong pagkamatarong. Padangat usab nganhi kanako ang imong mahigugmaong kalulot. O Jehova, kanimong kaulawan, kaluwasan, sumala sa imong pulong. Sa ingon niya na makabaton ako og nagapakaulaw kanako. Kay misalig ako sa imong pulong. O kaya pagkuha sa tuman ang pulong sa kamaturan gikan sa akong baba. Kaya ako milaom gikan sa imong matulumanon. Sa ingon niya na pagabantayan ko sa kanunay ang imong kasuguan sa katuigan nga walay katapusan. Og magalakaw ako sa kagawasan kay gipangita ko ang imong mga lagda. Og igasulti ko usab ang imong mga pagpamatuod sa atubangan sa mga hari. Og wala mahamutang sa kaulawan. Oo, sa imong kaugalingon nagakalipay ako sa akong masugo. Nga gihigugma ko. Pagabantayan ko ikaw sa akong makamot ngadto sa akong masugo. Sa balik ko nato no, ang apan wala ako mupulagikan sa imong kasuguan. Nahinduman na hinumdum ako, O Jehova, sa kanhi mong mga tulumanon. Og nalipay ako sa akong kagalingon nga mainit nga kaligot-got. Migahom kanako tungod sa taong dautan nga mibulagikan sa imong kasuguan. Ang imong kabaloran nahimo nga mga alawiton sa balay sa akong pagpanlangyaw. Sa kagabion nahinumdum ako sa imong ngalan, O Jehova, o gibantayan ko ang imong kasuguan. Kini nabatunan ko tungod sa kay gibantayan ko ang imong lagda. Si Jehova mao ang akong bahin. Ako mingon nga magabantay ako sa imong mga pulong. Ang imong paglaban gipakiluoy ko uban sa bug-os ko nga kasing-kasing. Kaloy ako sumala sa imong pulong. Gipamalandong ko ang akong dalan o gipabalik ko ang akong matiil ngadto sa imong mga pagpamatuod. Medali ako wala magdugay sa pagtuman sa imong mga sugo. Ang mga gapos sa mga dautan gipa likos kanako. Apan wala ko hikalimti ang imong kasuguan. Sa tungang gabi mobangon ako sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong tulumanon nga matarong.
kauban ako sa tanang mga may kahadlo kanimo. Ag kanila nga nagtuman sa imong mga lagda, ang yuta o Jehova na puno sa imong mahigugmaong kalulot, tudloy ako sa imong kabalauran. Maayo ang gibuhat mo sa imong alagad o Jehova. Sumala sa imong pulong, tudloy ako sa mayong paghukom o kinaadman. Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako. Apan karon nagabantay ako sa imong pulong. Ikaw maayo nga nagbuhat sa maayo. Tuloy ako sa imong kabalauran. Bato ka nako na nagbugna. Labing maayo alang kanako ang kasuguan sa imong baba, kaysa mga linibo nga bulawan ug salapi sa imong makamot. Nagbuhat kanako ug nag-umol kanako. Ihatag kanako ang salabutan aron ako makat-on sa imong sugo. Sila nga may makahadlo kanimo, mutan-aw kanako ug managkalipay kay diha sa imong pulong milaom ako. Nahibalo ako, O Jehova, nga ang imong mapaghukom matarong man, og sa imong pagkamatinumanon gisakit mo ako. Itugot nagaampo ako kanimo, nga ang imong mahigugmaong kalulot mahimo nga akong kalipay, sumala sa imong pulong alang sa imong alagad. Ipadangat ka nako ang imong malumong kaluoy aron mabuhi ako, kaya ang imong kasuguan maoy akong kalipay. Ipabtang sa kaulawan ang mga palabilabihon, tungod kay daog nila ako sa pagbutang-butang. Apan ako magapamalandong diha sa imong mga lagda. Pabalikanganhi ka nako kadtong mga nangahadlo kanimo, og sila manghibalo sa imong mga pagpamatuod. Mahingpit unta ang imong kasing-kasing diha sa imong kabalauran, aron ako dili maulawan. Nangandoy ang akong kalag tungod sa imong kaluwasan. Apan milaom ako sa imong pulong, ang akong mga mata nangaloy sa pagpaabot sa imong pulong. Samtang ako nagaingon, anos apa banimo ako lipaya? Kay ako nahimong sa mas panit nga sudlanan suwino, nga naa sa asuhan. Apan wala ko hikalimti ang imong kabalauran. Pipila na palamang ang mga adlaw sa imong alagad. Anos aba nimo buhata ang paghukom batok niadtong na naglutos kanako? Ang mapalabilabihon na nagkalut og mga gahong alang kanako, nga dili subay sumala sa imong kasuguan. Ang tanan nimong mga sugo matinumanon man, diha sa naglutos kanako sa pagkadili matarong, tabangan mo ako. Deriyot na ako diha, ako nila malamoy dinhi sa ibabaw siyuta. Apano kala ko pagbiyai ang imong malagda, buhion mo ako sumala sa imong mahigugmaong kalulot. Sa ingon ni ana pagatumanon ko ang mga pagpamatuod sa imong baba. Mao kana ang verses 1 to 88
nga pag-ampo gyud ni David, no, nga iyag yung gipakamahal ang kabalauran, no, kasuguan ug pagatumano niya, no, ang magipamulong sa Ginoo. So nahuman na nato ang katunga sa 119. Lago kita sa ato ang second part, atong youth devotional unsa ato ang desire, atong desire of ages, no. Magbasa kita 5 ka paragraph karon diri gihapon sa chapter 31, the Sermon on the Mount. So na exercise kita ato ang taas-taas nga atong gibasa, no. Bisaya karon, English na pod. God pour his blessing upon all. He maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. He is kind unto the unthankful and to the evil. Sayok 6:35. He bids us to be like him. Bless them that curse you, said Jesus. Do good to them that hate you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. These are the principles of the law, and these are the wellspring of life. Uy, nindot man dahil na siya nga punto, no? Nga mahimo kita nga children of God, no? O mauto siya nga panalanginan kuno nimo, no? Bisan pag agrabyado ka. God's ideal for his children is higher than the highest human thoughts can reach. Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Command is a promise, the plan of redemption. Contemplate our complete recovery from the power of Satan. Christ always separates the concrete soul from sin. He came to destroy the work of the devil, and he has made provision that the Holy Spirit shall be imparted to every repentant soul to keep him from sinning. The tempter's agency is not to be accounted an excuse for one wrong act. Satan is jubilant when he hears the professed follower of Christ making excuses for their conformity of character. It is these excuses that lead to sin. There's no excuse for sinning. A holy temper, Christ-like life is accessible to every repenting, believing child of God. The ideal of Christian character is Christ-likeness. As a Son of Man was perfect in his life, so his followers are to be perfect in their life. Jesus was in all things made like unto his brethren. He became pleased even as ye are. He was hungry and thirsty, and weary. He was sustained by food and refreshed by sheep. He sheltered the lots of men, yet he was the blameless Son of God. He was God in the flesh. His character is to be ours. The Lord says of those who believe in him, I will dwell in them and walk in them.
and I will be their God, and they shall be my people. O 2 Corinthians 6:16. Christ is the ladder that Jacob saw, the best resting on the earth, and the topmost round reaching to the gate of heaven, to every threshold of glory. If the ladder had failed by a single step of reaching the earth, we should have been loose. But Christ reaches us where we are. He took our nature and overcame that we through taking his nature might overcome, made in the likeness of sinful flesh. Sa Romans 8:3, he lived a sinless life. Now by his divinity, he lay hold upon the throne of heaven, while by his humanity he reaches us. He led us by faith with him, attain to the glory of the character of God. Therefore, are we to be perfect, even as our Father which is in heaven is perfect. So, mao ka na ang ato ang devotional sa itong mayot na atong Desire of Ages. So, humana kita diha, din kita sa ato ang third part. Pero at this juncture, ang ato ang 1 hour intermission, no? So, ati man na diha ato ang mapamahaw, kung makapamahaw, no? Pamahaw sa ato ang paniudto, makapaniudto pod, panihapon, makapanihapon, atong panigabi, no? Panisay City 8, 9, 10. Tapos ang atulog, gatasing, watiring, comfort. So malago kita sa ato ang third part, atong devotional for all, June 9. Let's we forget basing malimot gitaytulan, but there was one health reformer. O ang K-Tix, Deuteronomy 7:15, and the Lord will take away from you all sickness. Ito basahin ng senaryo, no? Joseph Bates, many others area of Sabbatarian Adventism, the pioneer health repenser captain in 1821 had abandoned hard drink when he realized that he daily more than soon discarded when 1821 and sa tobacco in 1923 and the other forms of alcohol. When they swore to tea and coffee because it is poison, had such an effect upon the whole system. He wrote that I could not raise nor sleep, an unmade nightness, the workplace food in February 1843. Mad, I resolved to set no more miss in a few months after I choosing hotter grace, cheese, rich calories. He had first become alerted to the advantage of the Sabbatarian diet in 1820. When he discovered that to potato eating, the laborers could work 7 or 8 of these meat-eating men, later such writer as Sylvester Graham laid him further toward a complete vegetarian diet. Bates' life was a good advertisement for the benefit of health reform or inform. In contrast to most of the other early Sabbatarian leaders, he had exceptional health from time that he left the sea in the late 1920s. He was
only 2 times that he know of. And that episode were apparently malaria. In his 79th year, he testified to the health conversation regarding his early health. Report experiencing on the excellent health had rushed to contrary to the former conviction that it was ever permitted to live to be present age. I should be suffering crippled from my early exposure and growing the sea. Thanks be to God, whose rich blessing ever follows every personal effort in reform, that I am entirely free from aches and pains, with the gladdening, cheering prospect that if I continue to reform and forsake every wrong, I shall with redeem followers of the Lamb, and stand without pause before the throne of God. Before the early 1860s, however, Bates was silent health reform. When asked why he did not use certain foods, his usual reply was, "I have eaten my share of them." Tonight report that he did not mention his view proper diet in public at the time, nor in private, unless questioned upon the subject that the would sense in 1863. But before moving on, we should reflect on the connecting link between healthful living and vigorous health. The relationship was not accidental in Bates' life, and it isn't our either. So mao ka na ang ato ang devotional for all. Humana kita sa mga devotional per second og third nato nga part. Mga Sabbath school na dayon kita, no? Ato ang mga Sabbath school ang 4, 5 ug 6 nato nga part. Support part kita Sabbath school sa ato ang mga senior youth nga daw sa mga professional. Ato second quarter nga team back to the altar lesson 11 ato nga series the altar and the heart. Ug ato pagkatunan sa Monday, June 9, transform heart. Interpret kini transform heart ko, no? So mga ka-apply, browse ato ang mga application, mga ka-apply, search sa ato ang Play Store, no? Sabbath School and PM. Download and install. Pag ma-install na, i-open dito sa ato ang home, makita diri ang ato ang inverse back to the altar, no? I-click ato ang lesson 11, the altar and the heart. Mulago na siya sa ato ang Monday nga pagtuon, no? Makita kita na ato ang gakurba-kurba nga aso. So ato basaw, no, ang Monday, June 9, transform heart, interpret. It is quiet telling that even as this late moment in Israel history, God is still looking for a chance in the heart of His people. When the Bible speaks of the heart, it isn't referring to the organ in our chest. Rather, it is the mind heart to which Scripture refers. The seat of our thinking and pleas, from which our thoughts and desire flow. King Solomon spoke of the mind heart as a center of our thinking and feeling when he wrote, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issue of life." Uy, ang Proverbs 4:23. This also spoke metaphorically of the heart as a source
of thoughts sa Mark 7:21. For from within, out of the heart of men, proceeded evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Oy, di sa isa gid ang sala no nga mahimo sa thoughts, no? Diri gid sa lust or sa panglawas, no? Adulteries, fornication, murder, nasagol pang murder, no? In Jeremiah 17, centuries of false worship and idolatry had corrupted the mind. Heart of God is for King Josiah. The contemporary of Jeremiah for a time had changed. The land of the idolaters shined, but the heart of the multitude had not been transformed. Ibanggit nila yung G. White, no, sa Prophet and King sa basa. Page 410, even after Josiah. Comprehensive destruction of the altar in Judah, the imprint of idolatry remained in the people's heart. The prophets of his time made it clear that it is possible to remove physical idols from home and still set up their idols and their heart. O Ezekiel 14:3 basa. Through the prophet Jeremiah, God appealed to his people to undergo a reformation of the heart, one that could only be accomplished by returning to the worship of the true God. The devotional life of the nation had been replaced by the false altar. They had passion and false God, plucked from heathen nation. The emphasis on the Sabbath in Jeremiah 17 is the recall to renew true worship and rebuild their devotional altar so that their heart would be transformed and their relationship with God renewed. Why is the link between worship altar and the mind heart so important? Ellen White explain, as follows: every organ of the body was made to be a servant of the mind. No, the mind ay. The mind is the capital of the body. The mind controls the whole man. All our action, good or bad, have their source in the mind. It is the mind that worship God and allies by heavenly beings. O sa mind character, no, personality nga libro. Further commented, no words can properly set forth the deep blessedness of genuine worship. Sa testimony po na siya mabasa, no? 143. Genuine worship transform the mind and renews the heart. O journal, my classmate, after looking at your scribe and alternative text, what is your insight to your mark overall same? So, point 2. What question emerged after studying passage? What parts are difficult? What other principle and conclusion do you find? What is an idol in the heart sa Ezekiel 14 verse 3 to 7, no? Na the idol in the heart diha. Son of man, these men have set up their idol in their heart and put the stumbling block on their iniquity before their peace. Should I inquire of all they deem? Therefore I speak unto them, and say unto them, thus saith the Lord God, every man of the house of Israel that setteth up his idol in his heart, and put it a stumbling block in his iniquity before his peace, and cometh to the prophet, I the Lord will answer him that cometh according to the multitude of his idol, that I may take the house of Israel and their own heart, because they all estrange from me through their idols. Therefore say unto the house of Israel,
Thus saith the Lord God, repent, and turn yourself from your idols, and turn away the pieces from all your abomination, for every one of the house of Israel, or the stranger sojourning in Israel, will separate himself from me. I set it up his idol's heart, and put it something black in the iniquity therefore his wishes, and commit the prophet inquiries concerning me, and the Lord will answer him by myself. O mao ka na ang gipa santop diha, no? Idol in his heart, no? So mga Diyos gid kibali na, no? Ug naka stumbling block, naka babag kay hinuon siya, no? Kana sa panahon ni Jeremiah, no? Unsa na ilahag yung kanang pwede gid nila ipaglaban sa ilang kasing-kasing ba, no? Ilahang idol in the heart, no? Pero nakasagapa lang siya sa pag alagad sa Ginoo, no? So maapod na sa atong kapanahonan karon na apoy mga idol in our heart, no? Nga kung kana atong hatagan siya og una nga mga panahon, no? Di na nato mahatagan ang Ginoo, na stumbling block nato ang Ginoo, no? Kay tungod sa kanang idol in the heart, no? Ay tao na siya, bagay, dulaan, games, no? So stumbling block ang iyang role, naka-stumbling block siya para sa Ginoo gid unta na siya nga mga panahon, no? Mato nga ipatanggal, put away in your heart, no, ang mga idol of the heart, no, nga mga naka-stumbling block, no, para sa Ginoo. So manadayon kita sa ato ang in verse. Mulargo na kita sa ato ang fifth part, no, ang cornerstone connection. Sa cornerstone connection na kita, sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. So ato ang cornerstone connection, second quarter na to Boundless Freedom, ato ang tema. Ang lesson 11 nato, Jesus Calling. Ato pagkatunan ang Monday, ang K-Text naman siya. Basahin natin ang K-Text, no? One of those days, Jesus went out to the mountain to pray, and spent the night praying to God. Oh, sa mountain, niya spend night praying to God. When the morning came, he called his disciple to him, and chose 12 of them, whom also designated apostles. So matoy ang pag-ampo, no, night of prayer, o niya magpili siya og mga disciples nga mahimo pod nga mga apostles. There's powerful nuggets hidden in Sabbath. Read the text again and see if you can find it. What did Jesus do before he chose the men who would become his disciples? Okay, katuga prayer all night, no? Jesus spent an entire night in prayer to be sure that he was selecting the right people for the task of the sharing the good news of salvation. With a dying word, Jesus knew when he chose the 12 disciples that he would crucify, that they would carry on the work in his absence. Explain in your own words, how do you think the disciple did after Jesus died?
that Jesus chose the right people to build his new movement. Sumakad to no ato ang nakuan nga makuan na lang ato patubagon na mga ato ang ka-corner no, pero matunog ipili niya ang 12 disciples pero ang ilahag yung position apostles no. So unsay kalainan sa ato ang apostles no, kumingo ka nga apostles dili na nata kang kuan teacher Mita para makuha nato no unsay buluhaton sa usa ka apostles, kay pwede ka tagawagon nga disciple nga naga uban-uban ka no sa magtutudlo. Pero ang apostles, apostle means ang sa imo ang kandiha iyara ba ning i-disciple gihapon ng apostles? So na meaning dire sa apostles, an apostle is ang iyang definition, messenger of envoy. Messenger of envoy. A person sent to spread a particular message to teach a specific doctrine. Sa early Christian context, one of Jesus Christ's original 12 disciples who were sent spread the teaching of the Christianity. So katong 12 disciple apostles no kay messenger no or envoy nay kay aspect missionary work gihapon ang apostle, authority and leadership ay apostle de gihapon no. Apostle may hold position, authority and leadership with their respective organization, communities. Example, ang 12 apostle of Jesus. Modern day apostle, some Christian denomination still have apostle or apostolic leader who continue to spread the faith. Mao na siyang mga apostolic no nga continue the faith no. So mao to sila ang gipili nga 12 disciples nga mo apostle kay mo continue di ay sa faith no. So manakita sa ato ang Sabbath School sa itong mga junior youth nga brag mahatong no ang Cornerstone Connection. Sabbath School na dahil kita sa mahatong kay mag love story na kita kang Ruth and Boaz. Ato ang second quarter precursor of prophecy no atong tema allusion images and symbols unya woman how to study Bible prophecy. Atong pagkatun-an ang ato ang lesson 11 nga Ruth and Esther. O ato pagkatun-an sa Monday ang June 9 Ruth and Boaz. O mga kabro, sa pagtuon nato kang Boaz, mga kabro, i-browse ato ang browser. Sabbath.school.abilitik.io /in. I-click dayon ato ang image list no, ang allusion images and symbols. O niya i-click ato ang lesson 11. Pahitaon dayon nato diri ang ato ang Monday nga pagtuon nas ubos no, i-click ang Monday. Ruth and Boaz. So welcome na dayon kita sa ato ang later heads diri nas kaumayan nga gasyado nga babae no. So welcome na kita magtutuon sa pulong sa Diyos Learner Biscriptive kapag laong kabalandong bread and friend minhaling maplangga sa Diyos. Ato pagtuon Ruth and Boaz. Naomi asks that her name be changed to Mara because of bitterness had fallen over her life. Ay mautuno nga gusto niya nga
pagkatawag ko na lang siya Mara imbis in Naomi, ibalik niya sa Mara kuno kay pait no, tungod sa kanang kasub-anan sa iyang kinabuhi no, falling over his life. Mabasa na sa Ruth 1:20. And he said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt with bitterly with me. Grabe no, nga sakit kay sa dawaton kay ihag yung giigo nga ang Almighty no, or ang Ginoo mo'y gahatag sa iyang kapaitan, di ba no? Wala man pud naglagot-lagot ang Ginoo nga mao di ay ha, ako di ay ang nagdahag kapait sa imo. Ano? Say dawaton sa Ginoo no, nga naa siya pagka-promotor sa tanan no. Our relationship with our Creator had been irreparably damaged by sin, forcing us to spiritual poverty. Our prospects are dim, and we spend our lives gleaming that we can from the edge of the bed, living on the scrap of joy that can be still found in the broken world. But it all changes the moment we make a remarkable discovery. God has not forgotten us. Ay maudi ay to siguro no nga nagid siya sala kay dili ba ya tumotabok og lain nga kalahi dapat ang mga Israelite sa ilahang pag journey nila sa Moab, nibaton man sila og kanang mga kapari sa kinabuhi ilahang mga anak no, si Malon ug si Chelion. So sin to siya no, kay naay paglapas sa kasuguan no, nga dili ka pasado raman ta na to kang kuan kang Elimelech ug kang Naomi no. Siguro tungod pod sa kalisod sa panahon nga gibiyaan nila ilang lugar, nangita sila laing lugar no, kay nabay pamin no. Unya sa pagpangita nila og laing lugar na nangapatan-on man ang kanang iyang mga anak, sila Malon ug Chelon no, ang mga normal baya mangita baya na gina siya kanang babae no. Unya kay wala man sila laing makitaan nga babae, kay didto man gid sila sa kanang hintil nga mga area, o dito sila nakakuan sila pangasawa sila ni Orpa ug si Ruth no, nga hintil kay bali sila layo sila sa kadugo sa mga Israelite no. So punishment sila kay bisan pa gani mabay ito napatay gani ito iyang duha gid niya ka anak no, kay wala sad siguro nito man no, nga dili lagi mag-apid no og lain nga kadugo no, labi na gid sa mga hintil. Kay lain man gud na ang ilahang kuan, naman gud siya pagka faith ba no, unsay gi-practice sa mga hintil, mao kay bali nang likayan nga dili ka mangita og asawa dili sa mga hintil, kay madala man ka no. Mabay to si kuan si Solomon, nadala ba kasi siya mga babae no, nagawat-awat naman pud dayon to siya. So mao to siguro ang problema no, nga gidawat po niya sa dihang nagbalik na siya sa iyang lugar, nga ningon siya nga Mara na lang kuno ang itawag sa iha, kay punishment siguro sa Ginoo sa iha no, nga nakabaton og sala no, pati pagani o napagani niya napatay itong iyang pana no. So pagkatawag na lang kuno siya og Mara no. Why is this such pivotal moment in the story? Why do you think that Naomi discovery the benefactor identity was such good news? No, kato ang nako ano.
Sumakad to no nga naapoy pag beyond the limit no ang nahitabo ato Naomi could not take possession of his husband Elimelech land with obtaining assistance from her husband family. She hoped that Ruth can marry a close relative of her deceased husband and bear a child and Elimelech names. Ang pagdadon gani nga anak ni Ruth kang Elimelech names sa iha paghihapong bana no. Papa paghihapon kay mo man na magkunik man na no. Ang mga lalaki baya ang henerasyon ang mudagan ang henerasyon no. Ang babae mapulihan raman na ang ilahang apelyido. Pero ang lalaki dili gid siya mapulihan no. Mo daghan ang Hinoon mao dayto siya nga dira gihapon siya sa relatives or kaapelido no. Apelido po di ito ni Elimelech no ang kanang kay para magpabaylin bagi hapon ang kanang apelido nila nga gidala. Wala man toy apeliduhay sa unang panahon pero kadugo lang gihapon ni Elimelech no. God had made provision in Israel for individual to reclaim their inheritance to the promised land. A close relative was needed to redeem Elimelech's inheritance. Boaz was not just a kind farmer. He was a kinsman of Elimelech who could redeem the land. O mao kadto no. Siguro na abot gyud sa unahuna ni Naomi kay di man gyud siya buhian ni Ruth nga. Ay imong Diyos mao pud ang akong Diyos. Asa ka mahal dito pug kuno siya no. Siguro nakakitag pamaagi no nga saan ko man nga kanang ang henerasyon na lang ba no bahala na kanang di lang kay sila magkunik pero ang katong apelido no or ang henerasyon magapadayon masigo tong iyang idea nga mubalik ko sa akong lugar mangita ko og kanang igsuon ni Elimelech kay basig nay makaangay ani kang Ruth o niya mao to siya katong magpadayon ang ilahang henerasyon no or sa kadugo gihapon ni Elimelech no ug mao to nga na sulat diri nga si Boaz ang redeem no maka-redeem siya in the land. The discovery that Boaz was not only kind-hearted and generous but a relative was the best possible news. The poverty in which these two women excited did not have the last forever. So nakuha kibali ng idea nga kanang pagka maunungon ni Ruth no nga napad ay say laing pamaagi, di ba? Kay mabaya to ang gikuan niya kang Orpa nga wala na kung mangadak pa kog otro. Unya tiguang napud mo, di ba? Di na po ninyo maasawa ang kanang maanak niya ano pero landagan to siya sa Ginoo nga sa dihang nagmaunungon gyud si Ruth nga di gyud siya mubuhi gihayagan siya adunay no si Orpa pwede gyud ay gihapon to siya kung nag-uban to sila ni Ruth no kay dito man mangita og kanang relatives kay bali ni Elimelech no og paslas kaayo pod mo kanat ang iyahang kanang henerasyon no nga sa pangalan gihapon ni Elimelech no pero ang nakaklaro lang gid ato ang idea si Ruth lang kay siya man ang nagpabilin ni buhi man si Orpa no. Sumauto siya ang discovery the Boaz was not only a kind-hearted and generous but relative was the best possible news. The poverty in which these two women existed did not have to last forever. Christians have long understood Boaz to be a type of Christ. Mao na ang metaphor nato
nga type of Christ kang Boaz, who is not only our creator but choose to become a kinsman, a real flesh and blood human being. One of the reason why again and again he called himself the Son of Man. Naandiha mga teksto sa Mateo, no, Mark, o Luke. Far too many people think of God in harsh terms. Example, perhaps, He will lead us into heaven if we check all the correct boxes on the moral inventory. But He will so grudgingly, because He is corrupt by the technically and picture of Christ revealed in Boaz complete display such notion. God not only notice us, but in spite our deep spiritual poverty, He want us to be His bride. He want us to be His bride, no? Magdali na kita conclusion question. Try to wrap your mind around not only the Creator's becoming part of His own creature, but then dying for it. How should this astonishing truth impact how we view our own existence? So ang pag-connect sa ato ang Creator, no, o niya katong Redeemer, no, nga ang maura gihapon murag naa siya ang nahitabo ba, no, nila ni Ruth, no, or kang Naomi nga maputol naman untana, malayo naman gid untana ang kanang ang pagkunik, no, kay gisaadan si Abraham nga mudaghan iyang kaliwatan. Panahon diri nila Ruth nangawala man ang mga kaliwat, kay napatay man ang duha niya ka anak nga si Malon ug Chilion. Mao man to ang kaliwatan ni Abraham, no, kang Jacob. Pero naapa di ay idea ang Ginoo, no, nga si Ruth gihapon no nahimo siya nga manunubos, no. Pareha sila, si Boaz na mananubos siya, si Ruth pud ang nitubos, no, nga gipatinawan gid siya sa Ginoo, kay di man siya mobuhi, no, di man siya mo pareha kang Orpa nga bising gipalakaw na siya, no. Og mao to nga gikan siya nga balik dito sa imong lugar, kay to ay manulubos dito, no. Si Boaz kibali ang mutubos para sa maputol na gid untana ang kanang kabanata ni Naomi, no, kay si Naomi na lang ang nabilin nga Israelites, no. Kung dito ra siya gihapon sa kanang Moab, no, makita sa ikaduha nga bana dito sa Moab, wala na, no, di na makunik di na maanak si Jesus Christ, no. Mao to ang idea nga bisan pag gipa-sojourn sila, gipabalik si Naomi sa iyang lugar, nga dito siya mangita na pud siya og kanang kakunik kibali ni Elimelech, no. Pero dili na gyud kibali sa iya in person ang pagkunik, no. Dito na magkunik sa iyang anak, nahimo niya nga daughter, no, kay kadugo naman siya ni Elimelech, di ba? Gikan naman siya sa dugo ni Elimelech si Ruth, no. O niya ang love story, no, nga namugna ditoan nila Boaz, kay bisking minyo na si Ruth pero gwapa man gihapon si Ruth, no. Nakita niya dito nga nanghagdaw og kanang uhay, di ba? So na in love siya ato kang Ruth, no. O niya marunong mapud si Naomi, no, nga dikit-dikit lang kakang Boaz. Siguro nabantayan po niya, no. Mao to nga gipakatulog niya bisan pag kanang natulog si Boaz, gipakatulog niya dito apod si Ruth, no, kay nabantayan naman siya, nag-observe naman pod si Boaz ato, no. Og mao kadto ang istorya, no, nga malukat niya ang kanang pagkunik yun sa henerasyon, ug naagid to po yuta, no, murag na po to yuta nga gipalit ni Boaz, no, para makunik na pod, no.
ang kanang makita nimo nga history life, no, sa mga Israelite, no, diri nila Ruth ug Boaz kay bali murag ang kuan ba ga istorya sila ni Naomi and Elimelech. Wala kapadayon sila Naomi ug Elimelech kay napatay si Elimelech, no, napatay pud ang iyahang anak nga si Malon ug Chelon, pero nagpabadayon ang pagdagayday sa dugo, no, kay si Ruth nagpadayon man siya kang Naomi og si Naomi nakakita man siya kang Boaz, no, nga mao to ang magkunik balik ang kanang henerasyon sa mga Israelites, no, nila Ruth and Boaz, no, kay naanak man to nila ni Ruth si Jesse or si Obed, no, Obed Jesse tantod si David, no. So grabe gid kung kuan na blessing in disguise gid kibali, no, ang kanang para muto nga si Jesus Christ dili basta-basta ang kanang giagian, no, kay naapay nakiglaban nga usa ka babae. Grabe, no, dako gitagwa sa babae, no, kanang paggalang, di ba, no, kay ang si Jesus Christ dili magid sa natungha tungod sa usa ka babae nga di niya buhian ang kaliwat ni Abraham, no, hantod nga magapadayon ang iyahang henerasyon bising kang Jacob, no, og mao kana, no, ang ato ang masabtan gyud, no, nga ang Creator mopaigo gyud, di ba, unya ang will pod, no, nga kanang importante gyud ng pagka mahigugmaon pod nato, no, kanang murag na pod ang lesson ba nga sa ato ang mga binan, no, atong mga ugangan dili nato sila awayon, no, kay diha ra man pod nagadagan nagkadugo naman na tanan, no, ang imong mama sa imuhang asawa imo na pod siyang mama, ang papa sa imong asawa imo na pod siyang papa, no, ang anak ni ana, di ba, gidala ang apelyido sa lalaki, no, di ba, og mauna ka mangha na pod ang story gid, no, sa pagka manunubos diha ni Boaz, no, og example pod si Boaz nga si Jesus Christ, no, nga di niya pasagdan nga maputol ang iyang plano sa dihang sila adan og niiba nakalapas sila sa sala. Wa man sa sila pasagdan sa Ginoo, gibuhatan pa ganito sila og kanang sanina giatiman ganito, no, hantod nga niabot sa panahon nga iyang pagaluwason pinaagi sa iyang dugo, no, pero di pa to basta-basta, daghan pa daytoy pagluwas ato, no, kanang journey ba, ang journey nga muto nga ang manunubos, daghan pa yung mga pagsulay. Baking si Joseph, no, kinabuhi ni Joseph nga kanang kuan gyud murag tumbling, no, nga murag naaway siya sa iyang mga brother, no, pero siya day ang manluluwas kihapon sa banay sa Israel, no, sa banay ni Abraham, no, kay niagi naman putong pamin, no. So grabe gyud ka amazing, no, ang kanang journey. Ang journey before Christ dili siya basta-basta, no. Kay bising si Moses gani nga gipalutaw ganito sa kuan, gipalutaw ganito sa ilog. Di siya basta-basta, no, kalag kurag dai pagka-survivor pala lang magapadayon ang iyang kaliwat, no, nga iyang gisaad kang Abraham, no.
hantod nga diri kang road nga diha pud nato mako ano mao di yun ang nabalik ang dako nga halaga sa mga babae no diri sa kang road, di ba kay baliwala naman ang mga babae, murag wala man na sa kwentaha sa kanang Biblia no sa Bible, pero dako gid na siya kwenta kay diha ang grabing pagpaningkamot ni Ruth para lang mutunga no ang si Jesus Christ diri sa kanang blood ni David no, dugo ni David kay blood pud siya ni Ruth no. So diha nato na sayran no ang pagka-amazing sa pagdalagid sa story sa Ginoo no. Ruth and Boaz. So nagtapos na kita, magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang vindication, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the God of God, and the Lords of Lords, and the Kings of Kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpayuna pagsunod atong tulumanon. Ang pagpumalandong sa iyang pulong mo tagadaw mo tagabi mao kini inyong Bible study na study on the words. Marathon lesson karon, commune with God, with societal generation 7 part atong textualogy bisyon ng presentation. Presentation nato live of the hour, the review of the day, week review of the week of last year, ang year review of the last year. So dili kita alayon, second week kita sa ato ang John no. O niya ana paghihapon kita My Journey with God nga kids edition gabi-gabi. O ato ang pag handom ani paghihapon kita sa paghandom no sa Pentecost kay Pentecost Monday kon wait Monday paghihapon kita sa pag handoraw kay bali sa atong mga Christian no. So inaot nga mapuno kamo sa balang espiritu. So antod sunod gayon ang Dios mabalangin kayo, maidlan ng dalaygon ng Dios.